listeners! Hi! Katulad ba kita na nawalan na ng hope sa mga leaders dito sa Philippines? At wala ka na rin bang tiwala sa elections? Di ka na rin ba naniniwala sa elections? Welcome to the club. Hi. This is Everything in Between podcast, and I'm your host, Raz. And today, let's talk about politics. Yes. Nung sinisimulan ko 'tong podcast, bago ko siya simulan, nung pinag-uusapan pa lang namin siya ng asawa ko, kung ano magiging topic namin, anong magiging topic ko. Kasi ang daming puwedeng pag-usapan. Ang napag-usapan namin, ang gulo. Ang napag-usapan namin ay, 'wag nating i-touch or hindi ko ita-touch yung politics. Kasi sensitive topic yun, 'di ba? Pero kasama sa buhay yun, part ako dun, and affected ako ng politics. Kasi leadership yun, sila ay group of leaders ng isang bansa. Parang parang sa loob ng bahay, yung bahay mo ay Pilipinas. Ngayon, yung head of the household ay yung mga leaders yung mga politicians. So, kailangan ko silang pag-usapan because it affects me. Yes. So, yung mga na-mention ko kanina, yung mga question ko kanina, that was me. Ako yun. Nawalan na ako ng hope sa kanila. Nawalan ako ng tiwala sa election. Kasi alam naman natin na pwedeng dugasin yung election, 'di ba? May vote buying, merong sinasabotage yung mga PCOS, merong minamanipulate yung mga result. So, 'di ba, hindi naman yun bago sa atin. Parang bata pa lang ako, yun na yung namulatan ko, So, bata pa lang ako. Ngayon, ilang taon na ako, 30 years old na ako, ganun pa din yung usapan. So, sinong hindi mawawala ng pag-asa 'pag ganyan, 'di ba? Simula pa lang nung bata, yun na yung tina-try nilang i-resolve or tina-try nga ba nilang i-resolve? So, yun. Sino bang hindi mawawalan ng hope at sino bang hindi mawawalan ng tiwala sa election? Kung ganun na yung kinamulatan mo and hanggang ngayon ganun pa rin yung issue. Yung mga lalo ngayon, yung flood control projects na yan kasi nga binaha, ngayon nagsilabasan yang mga yan kasi binaha. And nakalimutan ko kung sino yung nagsabi na bakit, ito yung pinagkakitaan na naman ng mga politicians. Ang sabi nung isang, hindi ko alam kung si Liviste or si Magalong ang nagsabi. Alam ko ng mga napanood na mga interviews nila. Pero ang sabi nila, mahirap daw kasi i-audit yung mga yan. Kasi syempre nakabaon sa lupa, so hindi mo ma-o-audit talaga. Kasi kung nakabaon na. Ang tanong ko, habang kasi wala man ako ibang kausap sa bahay, kundi yung asawa ko lang. So sa kanya ako nagtatanong na bakit hindi hindi ba yan ino-audit muna? Like, hindi ba muna mini-make sure na tama yung sukat ng mga bagay-bagay? And he made a good point. Ang sabi niya ay, syempre, babayaran lang naman yung mga mag inspect dyan. Which is true. Nakakalungkot. Pero yon. So, yan ang bagong series ko ngayon. Ang magalong series ako ngayon kasi ang dami kong mga
natututunan sa mga interviews niya. Hindi lang yung mga information niya about kung paano magnakaw yung mga politicians, pero on the technical side din, ang dami ko ring natututunan sa kanya. So, I really, suggest you na panoorin mo yung mga interviews niya kasi marami kang matututunan sa kanya on a technical side. So yun, ito yung mga cat's eye, yung na-mention ko nga kanina, yung mga cat's eye, mga reflectors, yung mga roadside barriers. Yun yung ginagawa nilang way para makapagnakaw sa'tin. And ang sabi nga ni Mayor Magalong, umaabot sa 2.7 million a day yung ninanakaw nila. A day. Samantalang tayo, hindi tayo umaabot ng 1,000 sa isang araw. Yung mga regular employees, magkano lang yung minimum ngayon? 700? 600? Yung ibang mga nasa provinces, 500 lang. Tapos nagnanakaw sila ng 2.7 million a day. The audacity. Ang sarap kurutin ng nail cutter ay naku. Tapos, yun nga, tayo ay affected dito dahil tayo yung mga nagbabayad ng mga tax. Sabi nga ni Mayor Magalong, yung greed daw ng ibang mga politicians ay insatiable. Walang hanggan. Walang kabusugan yung greed nila, tuloy-tuloy lang. 'Di ba? Nakaka-frustrate kung iisipin mo. Kaya hindi ko rin masisi yung ibang mga tao na katulad ko na yun nga nawalan na ng hope sa election. Hindi na naniniwala sa election, hindi na naniniwala na merong magagawa yung boto nila. Pero that's the goal of this podcast, is to encourage you para bumoto. At hindi lang basta bumoto, pero bumoto ng tama. Para na akong nag-campaign dito, no? Pero, yun, bumoto tayo ng tama. Ang mahirap lang though is, as someone looking from afar, I mean, hindi natin kasi sila nakakasalamuha on a daily basis, 'di ba? Hindi natin sila nakakasalamuha sa araw-araw, lalo na yung mga senators. Nakikilala lang natin sila through the screen pag pinapanood natin 'to. Merong iba na like nagre-research talaga sila every time na botohan, and yun yung gagawin ko kapag magbobotohan na. I pray na sana hindi ako tamarin. Kasi 'di ba it's overwhelming to research every individual na tumatakbo. So, nakakatamad talaga siya, to be honest. Now, dahil nga nakikita mo lang sila sa screen, paano natin makakasiguro na they are what they claim to be? Paano natin sila paniniwalaan talaga na halimbawa yan katulad ng yung mga politicians na nagsasagutan na ito sabi ni ito halimbawa ito yung isang politicians sinabihan, paano ba 'to, nahirapan ako. Isang politicians isiniwalat na itong politician na 'tong, the politician A and B na nga lang gagawin natin. So itong politician A, sinabi niya na itong politician B ay corrupt. Ngayon, sinabi naman nitong politician B na hindi siya corrupt at nagsisinungaling lang 'tong isa. So,
as someone na nakikita lang ito sa screen, anong gagawin natin? Sinong papaniwalaan natin? Naalala ko yung larong Avalon. For anyone na hindi alam yung larong Avalon. So yung Avalon, card game siya. Merong um, two group of people. Tinatawag namin yung isang group na good people. Yung isa naman ay bad people. So itong good people, ang goal niya is to finish the quest. And then, itong goal ng bad people is to sabotage yung quest at hindi sila manalo. Yung mga good people, hindi maging successful yung quest. And they would do that by convincing the set of people na they are part of the good people. And so ngayon, ang kailangan gawin ng mga good players, yung mga players na may hawak ng good cards, ano bang tawag doon? Basta yun. Naintindihan mo? Naintindihan ko ba yung sarili ko? Parang hindi ko rin masyadong naintindihan yung sarili ko. Pero, kailangan nilang ma-discern kung sino yung good people at yung bad people. Para, ang masasama lang nila sa quest nila ay puro good people lang. And so, pag puro good people lang, hindi masasabotage yung quest nila, yung laro nila. Otherwise, kapag may nasama silang bad people, isasabotage nun yung game. So, parang ganun. Kapag, yun yung na-feel ko habang nanonood ako ng etong, ano ba to? Etong series na to. Kasi, yun nga, si Mayor Magalong, ganito yung mga sinasabi niya sa mga congressman, tas yung ibang mga congressman, sinasabi na nagsisinungaling lang siya. So like, sinong papaniwalaan ko sa inyong dalawa? Sa inyo, lahat. Tas kapag nagbabasa ako ng comments, ganun din. Nagsasabi sila na, ay, etong politician na to, hindi yan corrupt. Etong politician na to, ano yan, corrupt yan. Yung mga ganon. So, ganun yung kailangan gawin ng mga players dun sa Avalon eh. Kailangan nilang, syempre, yung mga good people, they will have to make sure na they are heard and they will have to convince na part talaga ako ng good people so you have to include me in the quest. Ganun din yung gagawin ng bad people. Kailangan niya rin i-convince. Isama mo ako dyan kasi I'm part of the good people. Pero part naman talaga siya ng bad people. So kapag nasway ka, kapag hindi mo na-discern na part siya ng mga bad people and nasama mo siya dun sa quest nyo, masasabotage niya na yung game. So, parang ganon. Parang ganon yung politics natin. Parang ganon yung government natin. So, we really have to we have to exercise yung ating discernment sa pagpili ng mga leaders natin. And, bilang hindi natin sila nakakasalamuha eh. Di ba nga sinasabi na malalaman mo lang yung isang ugali nung tao kapag nakasama mo sa bahay. Pero paano natin magagawa yun? Hindi naman natin sila kasama sa bahay. So, how? First is, we have to educate ourselves. You have to educate yourself. Kailangan, kahit nakakatamad, kung ikaw man yung taong hindi mabasa, sabihin ko sana hindi marunong magbasa. Kung ikaw man yung taong hindi mabasa, I encourage you to watch yung mga live na streams ng Senate. Ako, yun nga, nawalan ako ng pag-asa because
Hindi ko naman tinry i-educate yung sarili ko nun, eh. Basta sabi ni gan'to mabait daw si ano, eh, sabi ni gan'to mabait daw si ano. And nakita ko 'yan sa, parents ko, sa mga, older generation na voters na mabilis silang ma-sway. And yung mga binoboto nila is based sa kung sino yung kilala nila, kung sino yung nagbigay sa kanila ng pera, kung sinong politician yung nagbigay sa kanila ng pera. And we have to change that. Yung mga ka-generation ko at yung mga younger generation na pwede nang bumoto, we have to change that. We have to educate ourselves. Wag mong tanggapin na isa ka sa mga bobong botante. Kasi you really have to educate yourself. Kasi hindi lang ikaw ang maaapektuhan niyan, but yung mga generation after, yung anak mo. So yun, educate yourself, read as much information as you can about the government, about the current issue, about politicians. And yun nga, kung hindi ka mahilig magbasa, watch as many videos as you can. Wag na yung ano, wag mo nang panoorin yung mga marites-marites lang, hay naku. The second thing that you need to do is pray for discernment. Discernment is knowing between good and evil, or good and bad. So ang sabi sa Romans 12 verse 2, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So by renewing of mind, like what I've mentioned kanina. Did I mention na? Anyway, ulitin ko na lang kung na-mention ko na. Na I was not like this before. I was not like this towards um our government, our politicians before. And the reason why I'm talking about this now is because the Lord transformed my mind. Renewing of your mind, it's changing of mindset. You have to change your mindset. Kasi yun nga, hindi naman na bago tong corruption sa atin, eh, pero naging norm na lang siya, naging okay na lang sa mga tao, naging okay na lang sa atin na kapag politician ay automatic na corrupt. Pero hindi natin kine-question, like okay na lang, like tanggap na lang natin na corrupt siya. Merong isang binanggit si mayor na dating secretary ng isang agency, government agency, na dahil nga hindi niya mapigilan yung mga official na mangorap, ang ginawa na lang niya is nilagyan niya ng specific percentage, 10% to be exact. Pero hindi dapat, 'di ba? In the first place, hindi dapat lagyan. Kasi the moment na nilagyan mo, tinanggap mo na corruption talaga, ganyan talaga, eh. Tinanggap mo na yung ano na yun, yung pangyayaring yun, eh, hindi dapat. Yun palang maling-mali na yun. Kasi it will be the start of a norm. So ngayon 10%, tayong mga tao hindi tayo marunong makontento. So ang nangyari, from 10%, ngayon naging 20%, 25%, 30%. And kung hindi yan matatapos, aangat lang yan kasi nga like what was mentioned kanina, insatiable, walang kabusugan yung pagiging corrupt natin. Hindi tayo marunong makontento. So, we have to really speak about it. And I'm talking to you right now. You have to pray for discernment. Kagaya ng mention ko kanina about sa larong Avalon. You have to think about kung sino yung mga iboboto mo sa susunod. Kung sino yung pipiliin mong maging leader ng bahay mo. And
It's through renewal of mind that you will be able to discern things. The next one is exercising the skill to recognize right and wrong. So sabi sa Hebrews 5 verse 14, solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. So itong discernment, hindi natin to like magagawa agad-agad. What I mean is hindi natin siya mape-perfect agad-agad because like what was mentioned here, it's a training. It's a skill that requires training to recognize the difference between right and wrong. So, okay lang na sa future election may mga kasama pa ding bad people, pero hopefully hindi lang natin doon simulan, pero sa every aspect ng life natin. Sa relationship, sa trabaho, may politics din sa trabaho eh. So you have to be discerning kung sino yung mga taong sasamahan mo. So yun, exercise the skill. The skill to recognize the difference between right and wrong. And right now, meron silang I call this systematical vote buying. Very innovative, 'di ba? And kung hindi nyo alam kung ano yung tinutukoy ito, this is the systematical vote buying is through ayuda. Kaway-kaway sa mga kalugar ko dyan na tumatanggap ng ayuda. It takes discernment and recognition that this ayuda, yung mga tupad, mga akab, is being used to innovatively buy a vote. So kung dati, makakakita ka ng mga politicians na nag-aabot ng 500, mga 1,000, makikita mo sila na inaabutan ka nun. Mare-recognize mo na, ay, nagvo-vote buying. Or ipapaabot sa someone, yung mga, ano ba tawag nila dun, mga leaders ng, dun sa amin, mga leaders yun eh. Parang usually mga leaders ng per compound. Dun pinapaabot yung mga pera. O sabi, galing to kay kay mayor ganto, kay congressman ganto. And mare-recognize mo agad na vote buying yon. Pero ngayon, syempre, innovative sila. Ano man Tagalog ng innovative? Mapamaraan? Mapamaraan na sila kung paano nila bibilin yung boto mo. So, yung ayuda, eto na ay through ayuda, yung mga tupad, akap, mga maip daw sabi. Paano? Paano ko nasabing vote buying din to? Sabihin niyo dyan, mga nakakatulong naman to sa amin. Yes, nakakatulong sa inyo. Pero, anong nangyayari nun sa cognitive thinking nyo? Nagkakaroon kayo ng utang na loob mindset. Na-enhance yung utang na loob mindset nyo. So, dahil may utang na loob kayo, sinong iboboto nyo pagdating ng election? Sabihin nyo, si Mayor, yung nagbigay sa atin ng ayuda or like, kasi parang sinasabi daw na itong tupad ay project ni ganto. Pero syempre, 'di ba project sino ba hindi ko alam kung sino nagpatupad nitong tupad kung kanino nagsimula. Itong mga akap, hindi ko alam kung kanino nagsimula pero syempre yun yung matatatak sa kung sino man beneficiary at kung sino man nakatanggap ng ayuda. Yun yung tatatak sa'yo. Dahil nakatanggap ka ng
ayuda from that specific politician, hindi mo na maiisip yung ibang mga politician. There's something in the mind na di ko alam anong tawag, pero 'di ba kapag naka-receive ka ng item, kung sino nagbigay sa'yo nun, matatandaan mo kung sino yung taong nagbigay sa'yo nun. So it's the same with money. Kung sinong politician ang nagbigay sa'yo nun, matatandaan mo rin siya. So like what I've mentioned kanina, hindi na bago sa atin yung corruption. Pero bakit hindi pa rin tayo matalino sa pagpili ng mga leaders na ilalagay natin? It's because, aray ko. It's because like what I've mentioned kanina, kulang tayo sa discernment. Yung mga Pinoy, hindi marunong mag-discern. And also because beneficiary ka ng dishonest money. Beneficiary ka ng ayuda eh. So, sabi nila, don't bite the hands that feeds you. Hindi yun applicable sa ano ha. Hindi yun applicable sa politics. At saka in the first place, hindi naman nila pera yon. Pera natin yon. Yung mga nagbabayad ng taxes. Pera natin yon. Ang sabi nga ni Mayor Magalong na dapat nagpapasalamat ka dun sa mga taong nagbabayad ng taxes. Hindi dun sa mga politicians na nag-aabot sa ng pera at sinasabing galing sa akin to. Hindi yun galing sa kanila. Pera natin yun. Okay? Huwag ka magkaroon ng utang na loob sa kanila. Magkaroon ka ng utang na loob sa kapwa mo Pilipino na nagbabayad ng tax ng tama. Doon ka magkautang na loob. Okay? Hay nako. So, with that being said, we have some mindsets to break. Una dyan is yung pag-iwas natin sa mga conflict. Tayong mga Pilipino, siguro I think it's because of the way we were raised by the older generation na hindi nila kino-confront yung conflict nila because probably ayaw nilang masira yung relationship kahit na mali na. And nakikita natin to sa kanila na hayaan mo na yun. Okay lang yan. Kahit na sobrang agrabyado na sila. 'Di ba? Kahit na aping-api ka na, just because you don't want to confront yung conflict, hahayaan mo na lang. Because you want to be nice. 'Di ba kahit nga yung mga mas matatanda sa atin na sinasaktan na tayo or like below the belt na yung mga pinagsasabi sa atin, yung mga ginagawa sa atin, pero hindi tayo nagsasalita because una, sabi sa atin, wag mong labanan yung mga matatanda. Wag kasi it's a form of pambabastos. Kahit na initially, sila naman yung nambastos. And we are doing that because you have to be nice. We are taught to be nice. And I want to remind you that niceness is not one of the fruit of the Spirit. Sabi sa Galatians 5 verse 22 to 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Did I mention anything about niceness? Wala. And kindness is not the same as niceness. Kasi kind is saying truth in a gentle way. And Jesus did not avoid conflicts. Ang madalas niyang ka-conflict is yung mga Pharisees. Pero hindi niya iniiwasan yung mga conflict with Pharisees. Lagi niyang kino-confront yon, hindi niya yung tinatalikuran because he wants to be nice. He is kind, diba?
he was able to remain kind without avoiding the conflict he has with Pharisees and yung iba pang mga tao. In fact, kapag may mga naririnig siyang like bulungan-bulungan, kino-confront niya yon, like sinasagot niya yon. Just something to think about, okay? And yun nga, like what I've mentioned kanina, itong utang na loob mindset. And I want you to replace this with pay it forward mindset. Kung meron kang natanggap na ayuda from the politicians, think about it as um, a help. Use it as a motivation to do good to others. Kasi you were able to receive um, a money. Pero actually, dapat hindi mo nga yung tinatanggap eh. Dapat hindi mo tinatanggap yun. Pero, aminin natin na may marami talaga mga tao na kailangan yun eh. So, look at it as a blessing. And kapag naka-receive ka ng blessings, you have to pay it forward. You have to share it sa ibang mga tao na kailangan din ng tulong. I'm not saying na pag naka-receive ka ng ayuda from politician is dapat ano ba, magbigay ka rin ng dishonest money to someone. Gets mo yun? Alam mo yun? So, pay it forward in a form of like helping someone um in need na yung abot lang na makakaya mo. Not paying it forward by giving them your vote. Wag ganon. Kasi it defeats the purpose. Okay? And we can still have yung utang na love mindset. Pero dapat kay Lord. Dapat kay Lord tayo magkaroon ng utang na loob. Kasi in the first place, siya yung may pinakamalaking binigay sa atin. Si Jesus, 'di ba? So kung magkakaroon ka ng utang na loob, kay Jesus mo ibigay yung utang na loob mo. Huwag sa mga tao. Okay? Because He alone deserves it. Alright? So with that, yon. With that, my question is, nasan yung hope mo? Nasa tao ba yung hope mo? Or na kay Lord? Nung, like what I've mentioned nga, nawalan ako ng pag-asa nawalan ako ng hope sa leaders natin dito sa Philippines. Nawalan ako ng hope sa mga tao that we will be able to make good choices. That we will be able to make the right choices in voting our leaders. And so, hindi ako bumoto. Hindi ako nagparehistro, hindi ako bumoboto. Kasi, wala eh. Hindi ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala sa kanila. So, kanino mo nilalagay yung hope mo ngayon? Ako, for a time, I thought my faith is in God. Akala ko nasa kanya yung faith ko na He will do things sa government natin. But with my actions, dahil nga hindi ako bumoboto, and nagagalit ako sa mga politicians, sa mga corrupt politicians, and nadidisappoint ako sa mga people sa government. With that, the Lord revealed to me through renewing my mind na yung hope ko
ay wala talaga sa kanya. But in people, in good politicians. Kaya like, every time na, uy, merong ano, sino yun? Si Cheese. Parang it turns out, ano din pala siya. Hi! So, nadi-disappoint ako pag may ganun. Pero, yun nga, the Lord revealed na it's because nasa kanila yung hope mo, wala sa akin. And things only happen because the Lord allows it to happen. The reason why our politicians, our national leaders are in their position is because the Lord allows them to be there. And I have proof of this that that things only happen, whatever that is, because the Lord allows it to happen. In John 7 verse 30 and 40, John 8 verse 20, and then yung John 10 verse 18. Ito, ang sabi ni Lord dito ang sabi doon is, um, gustong patayin na ng mga tao si Jesus, pero it's not his time yet. So, nandun pa rin siya. Hindi siya napapatay because it's not his time yet. And itong John 10:18, ang sabi is, sabi ni Jesus, no one is allowed to take my life. Walang makakakuha ng life ko. I'm giving it voluntarily. 'Di ba? And he allow things to happen for his bigger purpose. You might be asking, inalaw ni Lord yung mga corrupt politicians to be there? Ganun? I would say yes. Because he still has a bigger purpose that requires these people to be there para mangyari yun. Para mangyari kung ano man yung purpose niya. And so, I had a renewal of mind, and I was reminded by the Lord to put my hope in Jesus. So I encourage you to continue praying for our country, for our national leaders. And while we complain about these things that are happening around us, let's bring our complaints to God because the Lord can hear our anger, our complaint. Numbers 11 verse 1, ang sabi, now when the people complained, it displeased the Lord, for the Lord heard it, and his anger was aroused. So the fire of the Lord burned among them and consumed some in the outskirts of the camp. Diba? He hears our cry, our complaints. Ang sabi sa Psalms, the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. So while we are waiting and expectant, we have to expect that the Lord will do something. Let's continue to put our trust in God and continue to fix our eyes on Jesus. And let's continue to pray for our leaders. I fell into trap
once in a while na hindi ko na kailangang ipag-pray 'to. Ba't kailangan ko pa ipag-pray yung mga leaders, mga corrupt leaders na 'to, eh, mga corrupt naman sila. Kung paparusahan sila ni Lord, maparusahan na sila ni Lord. I had this heart like Jonah, nung inutusan siyang pumunta sa Nineveh to ask the people to repent, and ayaw niya kasi they deserve to receive yung galit ni Lord. But we also receive yung galit ni Lord. So, we have to be compassion to one another. And so, we have to pray for each other. Especially yung mga leaders natin, mga national leaders natin. They need prayers. Lalo yung mga taong katulad ni Magalong. Lalo yung mga taong katulad niya na nag-expose ng mga masasamang bagay na ito. They need our prayers of protection. So, that's the goal of this. That's the purpose of this episode. To encourage you to pray, have a discernment, and fix your eyes on Jesus.